Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang mga na-realize ni Ippo matapos niyang mapanood ang laban nila Sendo at Ricardo. Ngayon naman, dadako tayo sa bagong arc, ang Kid Dragon Arc Part 1, ang malaking problema ni Takamura at ang lifelong dream ni Kamugawa. Kinabukasan matapos mag-usap ni Ippo at Kamugawa tungkol sa natutunan niya sa Mexico, habang nagmi-training si Tae at Ippo, nagkamali si Ippo sa pagsalo ng suntok at napuruan ng ilong. Nang magsorry nga si Tae sa kanyang senpai, sabi ni Shinoda na hindi nga daw kailangan magsorry ni Tae dahil si Ippo ang nagkamali. Sagot ng ating bida na sinalo niya ang isang right hook gamit ang mid position para sa left hook. Nabanggit ni Aoki na masyado nga itong malapit kaya hindi niya nailagan ng suntok. At dagdag pa nito, mas nahihirapan ng boksingero mag-meet practice pag ganun. Nang ma-realize ni Ippo ang mga sinabi ni Aoki, nabilib si Kintaro dahil mismong si senpai niya ay na-overwhelm pa din sa mga information. Sabi naman ni Itagaki na kahit nga aral ng aral si Ippo, hindi pa rin ito sanay sa kanya mga bagong natututunan. At dagdag pa nito na kadalasan nga hindi sanay ang mga in-fighter sa paghawak ng mitts. Nang tanongin ni Kintaro na kung may kaibahan ba yun sa mga naghahawak ng mitt na outboxer, sagot ni Itagaki na iba-iba pa rin pagdating sa tao. Pero, mas madali daw sa mga outboxers magawak ng mitts since nagre-rely ito sa sense of rhythm at distance. Kapag nga daw nakikita mo lahat ng mga suntok at nailagan ng mga yun noong active boxer pa, mas madali mo na ding makikita at masasalo ang mga suntok sa mid training. At sunod nitong tinuro ang isang veteran bilang example. Nakita natin ang matinding mid session ni Kimura at Shinoda. Ellipse na ellipse nga sila Ippo. Sa isip ni Shinoda, hinihiling nito na panoorin siya ni Ippo ng mabuti para matutunan ang sikreto sa paghawak ng mitts. Nang sinabihan nitong umilag si Kimura, nadali niya ang wig. Kaya naman na-distract siya sa bagong hairstyle ni Kimura at aksidenteng kumonekta ang suntok. Sabi ni Shinoda kay Kimura, "Huwag kang gumamit ng mga secret tactics mong pandaraya." Agaran namang sumagot si Kimura na seryoso naman siya. Dahil doon, nairita si Takamura at seryoso nitong sinabi na, "Kung magpapatawa lang kayo, doon na lang kayo sa labas ng ring." Matapos yun, nagpatuloy ang mid session nila ni Tanda. Dahil nga sobrang focus ni Takamura at seryosong-seryoso itong nagtitraining, napansin ni Ippo na parang maiba sa aura ng ating idol. Swabing-swabing ang sinasalo ni Kamugawa lahat ng mga suntok ni Takamura. Sabi nga nila Aoki na pwede ka nga daw mamatay pag tinamaan ka ng mga punches na yon at nabilib sa kanilang pambato sa gym. Sagot naman ni Shinoda na dapat nga silang mas mabilib kay Tanda. Dahil sa edad daw nito, hindi niya na dapat magagawa mga bagay na ginagawa niya. At maladyos nga daw ang galing nitong si Kamugawa. Na-realize ni Ippo na talagang godly nga itong si Kamugawa. Lalong-lalo na ang sobrang bilis nitong positioning ng mitts kada suntok. Dagdag pa nito na kahit nga sobrang mas malaki si Takamura sa kanya, basic na basic nitong dinidikta ang mangyayari sa mid session. At napaisip siya kung darating ba ang araw na magiging kasing galing niya si Kamugawa. Na-realize na nga ni Ippo ang kakaiba sa aura ni Takamura. At sabi nito na noong nagkukulitan si Shinoda at Kimura, hindi sumali sa asaran nitong si Takamura. Nabanggit nila Aoki ang information na hindi pa alam ni Ippo since nasa Mexico ito at hindi pa pinapublic. Nakaakyat na nga ng weight division si Takamura. At ang next match nito ay para sa super middleweight title. Bilib na bilib nga ang ating bida dahil sasakupin na ni Takamura ang 3 weight classes. Pero mabilis din itong pinatigil ni Yagi since hindi pa nga nagsisimula ang laban. Subalit naniniwala naman sila Itagaki na walang chance matalo si Takamura at kailangan lang nitong magkaroon ng match para maging champion. Nang tanongin ni Ippo kung sa ibang bansa ba gaganapin ang laban, sagot ni Yagi na domestic fight nga ang mangyayaring match dahil yun ang gusto ni Takamura. First time in history nga daw na magaganap ang isang super middleweight champion fight sa Japan. Sunod na nabanggit ni Yagi na sikat na sikat nga ang weight division na super middleweight sa abroad, gusto sana ng promoter ng kalaban na doon ganapin sa kanila ang match. Kaya naman naganda daw siya talaga para sa isang madugong negotiation. Pero nag-agree ang kampo ng kalaban ng walang hesitation. Dito na nga natin nakita ang makakalaban na si Kid Dragon. Since English ang nakalagay na information ni Kid, sinubukan nilang intindihan ang mga nakalagay doon. Nalaman natin kay Itagaki na si Kid Dragon ay may 25 fights, 24 wins, 21 KOs at 0 losses. Right-handed ito. Ang kanyang mga signature punches ay Heaven's Cannon at Ground Cannon. Nang sabihin ni Yagi na dapat nga nilang tignan ang hobby nitong si Dragon, nakita nila na ang hobby nito ay mahjong. Pero nahirapan silang i-figure out kung ano yun. Kaya naman in-explain ni Kintaro sa mga to kung ano ang mahjong. Sabi ni Yagi na pumayag nga lang si Kid na ganapin sa Japan ang laban
dahil narinig itong may Mahjong Pro players doon at gusto niya itong kalabanin. Nang tanongin ni Ipo kung magaling bang player ng Mahjong si Kit Dragon, sagot ni Yagi na natural Mahjong player nga itong si Dragon at sa galing nga nitong maglaro, napansigan itong Manhattan Demon King. Sunod nating nakita na nanalo si Dragon sa isang Mahjong game at in-explain ito sa mga nakalaban niya na kaya siya nanalo dahil siya ay blessed by Goddess of Good Fortune, kaya naman sobrang swerte nito. Sa Kamugawa Gym, nabanggit nila Kimura na imposibleng maging successful ka sa boxing gamit lang ang kaswertihan. Kaya confident ang mga to na mananalo si Takamura sa laban. Pero sagot naman ni Idol na dahil nga malakas si Dragon, hindi nito nasisiguro na mananalo siya. Matapos yun, naging seryoso ito at tinanong sila Aoki kung sino sa tingin nila ang mga taong walang pag-asa maging world champion. Hindi nga makapagsalita sila Ipo dahil ayaw nila magbigay ng maling sagot. Sabi ni Takamura na kung titignan mo nga sa gilid mo ang mga tao, mapapansin mo na agad yun kung ano ang sagot. Pero dahil hindi pa rin nila alam ang sagot, tinuro na nito si Aoki. Subalit sunod din itong sinabi na kung i-apply nga nila ang mga sinabi ni Takamura, kahit pa si Aoki merong chance na maging world champion. Hindi nga makapaniwala si Kimura nang galing yun kay Takamura. Kaya naman sinabi nito na, kung iisipin mo, lahat meron chance maging world champion. Dahil nasisiguro ko na mga boksingero lang na walang chance maging champion ay ang mga hindi susubok. At dagdag pa nito na hanggat nananatili kang nakatayo at lumalaban sa loob ng ring, may chance kang manalo. Dahil kahit nga ang mga pinakamalakas na world champion ay posibleng bumagsak sa dahil sa isang swerteng suntok. Dagdag pa niya na ang mga boksingero walang pangarap ay dapat hindi na pumapasok sa loob ng ring. Sabi ni Tandana, talagang involve pang swerte pagdating sa boxing. Dahil kahit pa sobrang lakas mong boksingero, may mga bagay na pwedeng maging dahilan para mamiss mo ang chance na maging world champion. Kagaya nga daw ng mga injuries bagong laban, family problems o military obligation. At nangyari na nga daw yun sa madaming magagaling na boksingero. Nang maalala ni Ipo na si Kit Dragon nga ay blessed by Goddess of Good Fortune at malakas ito, na-realize na nito na mapanganib ang magiging kalaban ni Takamura. Kinonfirm naman ni Takamura na tama nga ang sinabi ni Ipo at sinabi nito na kakailanganin ng hindi makamundong kaswertihan para manalo ang kalaban niya sa kanya. Pero naniniwala rin siya na ang makatapat siya sa ring ay sobrang kamalasan. Matapos yun, pumunta na si Ipo sa office ni Kamugawa. Dito, tinanong siya ni Shinoda kung kumusta ang training ni Kintaro at Taihei. Nabanggit ni Yagi na napag-uusapan nilang oras na para i-take na nila ang protest para mag-debut at tinanong kung ano sa tingin niya ang weight class nila. Ngunit reply ni Ipo na wala pa nga sa wastong gulang mga disciple niya para mag-debut pero malapit na at pag-iisipan niya kung ano ang perfect na weight class para sa kanila. Na-mention ni Ipo kung gaano kaswerte ang Kamugawa Gym na meron silang Mr. Yagi na nakipag-negotiate para pumayag si Dragon na ganapin ang laban sa Japan. Subalit nabanggit ni Yagi na hindi niya nga matitake ang credit para doon since masaya na si Dragon dahil may chance itong makapaglaro ng Mahjong sa Japan kaya walang nangyaring negotiation. Sunod nitong sinabi na gusto niya nga sanang ganapin ang laban sa Amerika dahil naniniwala siya na sisikat si Takamura sa Las Vegas. Nagulat naman si Ipo nang marinig ang bagay na yun at hindi makapaniwala. Sagot dito ni Yagi na kung gugustuhin nga ni Takamura, madali lang itong setupan ng laban sa Las Vegas o New York at magiging main event agad doon. Dahil dinurog na nito ang mga malalakas na champion kagaya ni Hawk Bison at Olympic gold medalist na si David Eagle. Dagdag pa nito na kahit nga buong mundo ay interesado kung anong klaseng boksingero si Takamura. Hindi nga mag-guess ni Shinoda si Takamura na kahit nga ina-admit nito na malaking bagay ang pera at kasikatan sa kanya, ayaw pa rin itong lumaban sa ibang bansa. At sinabi niyang masyadong maliit ang Japan para sa sobrang talented na boxer na kagaya ni Takamura. Nag-agree nga doon si Yagi. Pero nabanggit rin ito na pangarap niyang lumaban ang isa sa mga boxer ng Kamugawa Gym sa Tokyo Dome na mayroon 65,000 capacity. Nag-agree naman doon si Kamugawa. At kapag nga daw natupad yun, isa itong dream come true. Nang makita ni Ipo ang ngiti ni Tanda, naisip din ito na yun din ang dream niya sa second. Ang makita isa sa hinahandle niyang boksingero na lumaban sa ganong kalaking stadium. Matapos yun, sinuggest ni Yagi na ibuk ang Takamura vs Dragon at Sendo vs Ricardo sa Tokyo Dome. Since sa tingin nito, masosold out ang ticket doon. Pero nag-alangan din siya agad since wala silang manpower para magbenta ng 60,000 ticket at hindi swerte ang gym nila kagaya ng ibang gym. Nabanggit nga ni Shinoda na kailangan din nilang isipin ang tungkol sa rehabilitation ng kamao ni Sendo dahil matatagalan iyon.
Tinanong ni Ippo sila Kamugawa kung hanggang kailan mag-i-stay si Ricardo sa featherweight division. Nagulat nga sila Shinoda at tinanong kung bakit biglang naisipan yun ni Ippo. Reply ng ating bida na naguguluhan na nga daw siya sa reason kung bakit nagmamadali si Takamura. Pero mas naguguluhan siya kay Ricardo since ang daming beses na nitong dinepensa ng WBA featherweight title niya. Pero hindi pa rin ito umakit ng weight division kahit kayang-kaya nitong mandomina at magkaroon ng multi-weight class conquest. Kaya naman natanong niya kung bakit pa rin ito nanatiling featherweight. Sabi ni Shinoda na isang malaking palaisipan nga daw ang tanong ni Ippo dahil hindi ito nagpapakita ng interes sa multi-weight class domination o kahit unification match at ang pag-i-stay nito ay nagiging malaking problema ng mga WBA rankers. Sagot ni Tanda, ang tanging nakakalam lang ng sagot sa tanong na yan ay si Ricardo mismo. Matapos yun, niyaya ni Yagi si Ippo para sa isang stop dinner pero tumanggi ang ating bida dahil naghihintay ang kanyang nanay para mag-dinner sa bahay. Habang tumatakbo pa pauwi, nagre-reflect ito sa mga natutunan niya at mga pangarap para kila Taihei at Kintaro. Pinuntahan ni Ippo ang linya na ginawa ni Takamura na nagsiseparate sa mga extraordinary at normal na tao. At nabanggit nito na hindi niya maintindihan ang mga ginagawa ni Takamura. Na kahit nga matutuwa si Kamugawa sa paglaban niya sa ibang bansa, hindi pa rin niya ito ginagawa. At bigla nitong naalala ang sinabi ni Takamura tungkol sa mga taong hindi nangarap. Matapos yon, naglakad si Ippo pauwi na para bang may malalim na iniisip. Kinabukasan habang nagro-roadwork kasama sila Taihei, binalita niya sa mga to na magtitake na sila ng protest pagkatapos na kanilang birthday. Nang bigla niya makita si Takamura, agad nitong lumapit. Nabanggit ni Ippo na since nakasetup na ang match si Takamura, nasisiguro niya na excited na si Takamura para doon. Pero hindi naman nga daw big deal yun para kay Takamura since super middleweight title lang ito at malayo pa siya sa kanyang pangarap na 6 weight class conquest. Dagdag pa nito na wala na siya pwedeng sayangin na oras since behind na siya sa kanyang schedule na sakupin ng 6 na weight division at naiirita rin ito dahil hindi na nga siya pwedeng magpabagal-bagal na para bang kaunti na lang ang natitira nitong oras. Kaya naman naguluhan na naman lalo ang ating bida. Habang pinapanood na mag-shadow boxing si Takamura, napaisip siya na kahit nga consistent naman ang progress nito para sa kanyang pangarap, hindi pa rin niya magets kung bakit ito nagmamadali. At kahit matagal niya nang kinala si Takamura, parang wala pa rin siyang alam tungkol sa personal life nito. At napatanong ang ating bida kung makakakuha ba siya ng sagot kung dediretsahin niya itong tatanungin. Gustong tanongin ni Ippo si Takamura kung bakit ayaw nito lumaban sa ibang bansa at bakit ito nagmamadali. Dahil kahit anong gawin niya, hindi niya maintindihan kung anong rason sa mga yun. Naging palaisipan din kay Ippo dahil ang alam lang nito tungkol kay Takamura ay siya ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. At kahit nga 2 weight class champion at unified champion si Takamura, hindi nagbago ang pamumuhay niya. Sunod itong napaisip kung saan kaya nito ginagastos sa mga pera niya. Nang napagdesisyon na ng ating bida na tanungin ng champion, napatigil ito habang nakatingin sa likod ng kanyang senpai na nagsha-shadow boxing. Dahil naniniwala ito na ang pinapaiwatig ng likod ni Takamura ay panoorin mo ko. At naniniwala ito na ang gusto niyang malaman tungkol kay Takamura ay isang bagay na hindi kayang i-explain ng mga salita. Nang mapansin ni Takamura na parang may gustong sabihin si Ippo dahil nakatulala lang ito sa kanya, nabanggit ng ating bidang dream ni Kamugawa at Yagi na magkaroon ng boksingerong tiga Kamugawa gym na lalaban sa Tokyo Dome. Nang marinig nga ito ni Takamura, mas lalo itong naging motivated at sinabihan na to pa rin nila ni Ippo ang pangarap ni Tanda. Nang panghinaan nga ng loob ang ating bida since di na siya boxer, sinabi ni Takamura na hindi mahalaga kung anong dahilan kung paano siya mapupunta sa Tokyo Dome. Kung boksingero ba o coach, basta nandun siya goods na yun. Nang babanggit ni Takamura kung anong fastest way para padala si Tanda sa Tokyo Dome, sabi nito na sa kanila nakasalala yun bilang last disciple ni Kamugawa. Nang tumakbo na sila ulit, narealize ni Ippo ang nagiging epekto sa kanya ng kanyang senpai na si Takamura na napapafeel ito na parang walang imposible sa mundo. Sa pagtakbo ng dalawa, narealize na nila Taihei na nakalimutan na sila ng mga yun at habang tinitig ng tumakbo ang dalawang disciple ni Tanda, naniniwala sila na dadalhin sila ng mga to sa Tokyo Dome.